Okay, game day Philippine basketball fans. Mamayang gabi na po ang laro po ng Gilas Pilipinas versus Chinese Taipei. 7 p.m. po yan, February 20. Can I get a good luck message and comment po para po sa Gilas Pilipinas down below. Anyway, dito po sa ating pong video, pag-usapan natin kung sino po yung Final 12 ng ating Gilas Pilipinas. Bakit hindi kasama yung idol ko? At pag-usapan din po natin yung expectation natin sa laro at expectation natin sa bawat player na nakapasok po dito po sa Final 12 versus Chinese Taipei. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Ako po si Pao Salud ng Pao Sports at pawang katotohanan lang ang pag-uusapan natin dito. Welcome ulit sa aking podcast. Bago tayo magbigay ng expectation natin sa ating team habang confident ako na tatalunin natin Chinese Taipei, tandaan natin tayo po ang dadayo. Siyempre may kasamang pride yan sa laro po ng Chinese Taipei at isa tayo sa malakas sa Asia. Aminin na natin, talaga isa tayo. At nakaka-proud siyempre pag tayo po ay talunin ng Chinese Taipei sa teritoryo nila. Wag naman sana. Isa pa, parang balita ako. Totoo ba to? May 7-footer daw ang Chinese Taipei. At yung pangalan, ano nga yung pangalan nun? Anyway, comment lang down below kung ano expectation na. At simulan na po natin ang ating usapan. At para hindi ka kabahan, ito pong aking expectation. May halong konting joke. Walang pikunan. Walang personalan po ito ha. Alright, ito na. Ang Final 12 po ng Gilas Pilipinas. Ito, pakita ko. Pindutin ko muna. Yan. Nilabas po ito kahapon. At walang sorpresa dito. Talagang pagsasawaan nyo yung mga mukha nila. Kasi sila din yung mga same players na committed po sa Gilas Pilipinas. Pati coach and management committed sa kanila. Alam mo naman, mababait, magagaling, at hindi height maintenance. Alam mo na, sabi nga ni Al Francis Chua, wala diyang nagtatanong kung magkano ang bayad. At hindi rin sila mahilig masyado mag-room service. Anyway, mag-usapan na natin. Diretso na po tayo sa lineup. At ang mga wala po sa lineup na yan. Unang-una, si Idol Mason Amos. Pero seryoso, sino bang talagang nawala dyan na nawala? Si Mason Amos, sa totoo lang, wala naman talaga sa team kasi hindi naman nagagamit. Kawawa naman si Mason Amos, natanggal pa. Pero kung kayo po ay maka-Mason Amos, alam ko naman, si Mason Amos, bata pa naman kahit na no bearing ang pagkawala niya dyan dahil para siyang invisible, darating din ang oras mo, Mason Amos. Darating din ang iyong panahon. For now, cheerleader muna tayo, okay? Isa pang nawala dyan, si Troy Rosario. Si Troy, pinangalanan siya ni Coach Tim Cone na nakasali, pero pangalan lang niya yung nakasali kasi halos hindi naman siya naka-join pandagdag pogi talaga no? Hirap asahan kasi pag mga pogi Joke lang. Anyway, pagaling ka Troy Rosario at mababawasan tuloy yung kilig ng mga fans sa paggawala mo. Pero seryoso injured kasi. At re-reserve na yan ng Hinebra kasi alam mo naman ang Hinebra pagkatapos ng Gilas Pilipinas may Hinebra game pa, no? Doon ka na lang bumawi at malamang ikaw ang bubuhat doon kasi pagod na yung mga teammates mo Speaking of pagod, ito na po ang mga pagod na pasok sa lineup. Ayan na, kitang-kita nyo. I-explain ko isa-isa Japet Aguilar. Ito yung isang veterano ng team natin. Hulaan nyo kung ilang taon na si Japet. Sige nga, comment nyo. Sa tingin nyo ilang taon na to? Pero kahit na may edad na siya, siya pa rin ang high flyer ng Gilas Pilipinas. Pusta, may alley-hoop yan at saka may blocks yan sa laro niya versus Taipei. Wish ko lang kay expectation ko and wish ko kay Japet sana naman wag niya imintis yung mga easy shots. No? Kasi minsan lang yan Dapat sanay na yan kasi ilang taon na yan? 38 na po si Japet. Veteran na talaga. Speaking of isa pang veteran ito, Pinoy na Pinoy ito Justin Brownlee. Walang kapagod-pagod. Maasahan talaga yan. Ang ating naturalized player. Kaya laking pasalamat ko talaga sa One Pacman Party List dahil naisabatas ang pagiging Pinoy ni Justin Noybe. At ngayon, gamit na gamit at siguradong banday sarado yan sa Chinese Taipei. Wish ko lang wag siya ma-injured kasi alam naman natin, siya ang, aminin na natin, siya bumubuhat sa Pinas. Justin, siguro mga, sandali.
30 points. 30 points, pwede na. Panalo na tayo dyan. Next natin sa listahan, si AJ Edu. Ang pumalit kay Soto. At for now, isang taong muna tayong mangarap sa tambalang Kai at saka Edu. Sayang, no? Sarap sana, no? Pero napakalaking opportunity ito para kay Edu para ipakita ang kanyang kakayanan at expected to be our defensive anchor, no? Kung titingnan natin yung lineup, siya lang talaga yung primary defender natin eh. I mean, tingnan niyo yung lineup. Siya lang talaga eh. Di ba? Of course. Ang expectation ko sa kanya, sana be a good defender, consistent, and sana to get second chance bucket. Dapat makuha niya yan. Lalo na kung hindi tayo makashoot sa labas like the last time, di ba? Alright. Ito ang kasamahan. Ito muna yung tambala natin na pag-uusapan. Kraken Edu muna. Still Kraken. Sana maging mamaw sa Taiwan, ano? I think he needs to score. Yung mga jump shot niya, yung mga post-up move niya, dapat maging threat din ito sa Taiwan. Japet needs to be a scorer also, I think. Kasi dalawa sila magfi-fill in sa gap na iniwan ni Kai Soto eh. So basta ako wag lang siya magpatulak sa loob. Mga 10 plus points plus mga 10 rebounds, pwede na Junmar Fajardo. Panalo na tayo diyan. Jamie Malonzo. Yan, ito. Hindi ko pa masyado ma-imagine kung paano to gagamitin eh. Pero pwede siya maging scorer sa offense, of course, the perimeter defense. May athleticism at very flexible ang laro nito ni Jamie Malonzo. Siguradong lalaban to sa Taiwan. Basta sakaling magkainitan, magkasundukan, lumayo na siya agad, ha? Okay. Chris Newsome. I love Newsome. I love Newsome's game. Great point guard, great defender. Just hope he's passing to the right man. Minsan isalaksak mo na, Newsome. Paminsan-minsang diretso mo na yan, salaksak mo na yan. Calvin Oftana. Yan, Calvin Oftana. Sabi, pag tinatanong ko, who's the greatest shooter sa Gilas Pilipinas lineup ngayon? Calvin Oftana daw. Totoo ba? Sabi ng ibang fans kasi, sa PBA fans lang daw nagiging shooter. Yan, pagdating ng Gilas, nawawala ang galing eh. Grabe kayo kay Calvin Oftana. Calvin, pakitaan mo sila sa Taiwan, ha? Mga 3 o 4 na 3-pointers, pwede na yan, ha? Okay, si CJ Perez naman. CJ Perez, isa dapat sa gumawa at matapang na Gilas Pilipinas. Salaklak tuloy. Salaksak lang o salaksak, CJ. Basta, shoot mo lang palagi pag sinalaksak mo, ha? Para di ka agad ilabas ni coach. Ito, aasahan natin sa hustle, pero sana maasahan din sa scoring. Hindi pwedeng Justin Brownlee lang. At kung aasahan sa scoring, KQ. Feeling ko magkakaroon breakout performance si KQ. Confident, hindi takot magbitaw ng tira. Pag binigyan ng maraming minutes, marami ding masushoot to. Isa sa future ng Gilas Pilipinas. Speaking of future, ito naman yung current. Dwight Ramos. If I'm choosing who's the next best player to Brownlee, it's Dwight Ramos. Lalo na sa offense. We need him to be a threat. Second leading scorer, and he need to score maybe 20 plus points. Kaya shoot lang na shoot. Tsaka nabubuhayin yung fans pag nakaka-shoot kay. Alam mo na. Dagdag energy rin yan. Carl Tamayo. Masyado nape-pressure yata itong bata na to. Relax ka lang, Carl. Ito ang isa sa future natin na hindi siya ganoon ka-scoring threat lately, pero scoring threat dyan doon sa liga niya. He just need to be more assertive siguro and compose when his number is called. At last na ba tayo? Yan, Scotty Thompson. Yan, all around point guard, shoot, attack, defend, rebound. Scotty is the man. Lahat na. Just take care of the ball and we should be fine. Masipag yan si Scotty kasi alam mo bakit? May never say die spirit. Gets mo? And lastly, kay Coach Tim Con, gusto ko lang sabihin siguradong gusto nyo manalo dito. Alam natin yan, dati bilog ang bola. Triangle lang laro niya, pero puso ang suporta namin kay Coach Tim Con at sa buong Gilas Pilipinas. Ang wish ko lang from my expectation, sana tambangan nyo ang Chinese Taipei para mawala yung huling mga laro natin na no bearing, yes, pero ayaw natin matalo ng ganon. Kaya sila ang talunin natin ng ganon. Let me know guys what you think and comment down below on your message. Samahan nyo ako sa live commentary ko mamayang gabi. Salamat po.